Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanatay 18, mga talatang 9 hanggang 14. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kayo'y katulad ng publikanong ito. Makalwa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ni katayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin sa ating pagbasa, yung talinghaga ng ating Panginoong Hesus ay may kasamang pagpapatama ito. Kanino? Sa mga Pariseo. Sapagkat ang tingin kasi nila sa kanilang sarili, sila'y mga matutuwid, sila'y sumusunod sa kautusan ng Panginoon, sila'y nag-iikapo, hindi sila tumutulad sa mga gawaing masama, sila'y lumalayo sa mga maruruming bagay. Kaya ganun na lamang ang kanilang pagmamata, pagpuna, paghusga, paghamak. Saan? Sa mga taong mga makasalanan. Katulad sa ating pagbasa na tumutukoy sa isang publikano na dalawa silang pumunta sa templo at nanalangin. Yung panalangin ng Pariseo ay pagmamalabis, pagmamataas, pagsasabi ng lahat ng kanyang mga ginawa. Pagkatapos ay nagkumpara siya. Hindi ako katulad ng taog yun. O, di ba? Nagkumpara siya eh. Yun namang makasalanan, yung publikano nang siya'y manalangin, dinadagukan yung kanyang sarili sapagkat hiyang-hiya siya sa Diyos, na hindi nga siya makatingin sa langit. Pero sabi ng ating Panginoon, sa palagay nyo, sino sa dalawa ang kinalugdan ng Diyos? Alam na natin kung ano ang sagot. Yun hong talinghagang ito ay larawan ng ating Panginoon para sa ating kapanahunan. Na dalawang uri din ng tao ang nagsisimba, sumasamba, dumadalo sa mga fellowship, sa mga pagtitipon, sa mga prayer meeting, sa mga assembly. Dalawang uri ng tao ang nasa gawain. Isang nagmamataas na ang tingin sa sarili matuwid at isang taong mapagpakumbaba na hindi makatingala sa langit dahil sa kahihiyan ng kasalanang kanyang nagawa. Pero bandang huli, sinasabi sa ating pagbasa na ang mas kinalugdan ng Diyos ay yung taong hindi makatingin sa Diyos, sa langit, sapagkat hiyang-hiya sa kasalanang kanyang nagawa. Yun yung pinatawad ng ating Panginoon, yun yung nakadama ng palakpak at pagpupuri ng ating Panginoon. Puntahan na nga po natin ang pinakasusing salita sa ating pagbasa. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Biruin nyo, nagmamakaawa siya, humihingi siya ng pagpapatawad sa dami ng kanyang kasalanang nagawa. At alam naman natin na walang lumalapit sa Panginoon na kanyang itinatabuhoy katulad ng alibughang anak. Sabi nga ng Isaias, di ba, mula umaga hanggang hapon hanggang gabi, nakaunat ang kamay ng Diyos para tanggapin ang pagbabalik ng kanyang bayan. Kaya mas kinalugdan ng Diyos itong taong ito na humihingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Malambot ang puso ng Diyos sa isang taong mapagpakumbaba. Totoo po yun, mga kapatid. Sa pagharap natin sa Diyos, kinalulugdan niya kung maghahain tayo ng taos na pagsisisi at pananampalataya. Katapatan sa kanyang kapangyarihan ang ilangkap natin sa hain ng ating pagsamba. Isang kap ito, hindi ilangkap. Mali lang yung pagka-type, no? Ano ang sabi? Katapatan sa kanyang kapangyarihan ang isangkap natin sa hain ng ating pagsamba. Magandang pagnilaya ng puntong ito. Ano nga ba ang dalang handog natin sa panalangin? Paano ba tayo manalangin?
makikita natin na yung panalangin ng publikano, mas yun ang kinalugdan sa pagmamakaawa, sa pagpapakumbaba, sa pagsusumamo na siya'y kahabagan ng ating Diyos. Yun siguro ang pinakamabisang panalangin. Yung humingi ng habag at tulong sa ating Panginoon at lumalambot ang puso ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. Ang pagkilala sa ating mga kahinaan ay simula ng kapakumbabaan. Ang kapakumbabaan ay simula ng pagmamahal sa Panginoon. Ang pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Yan ang biyayang dulot ng pagkilala sa ating kaabahan. Sa ating pananalangin, unahin natin ang pagkilalang ito. Bakit? Bubuhos ang isang laksang pagpapala sapagkat ang puso ng taong mapagpakumbaba ang susi sa kaban ng grasya ng Diyos. Yung pala ang susi para makamit natin yung biyaya, yung habag. Tatanggapin natin ang biyaya at habag ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba at nagpapasakop, humihingi ng grasya at awa at biyaya ng Diyos. Kaya nga dapat maging mapagpakumbaba tayo at hagad na humingi ng tawad sa ating mga nagawang pagkakamali. At tatanggapin natin yung biyaya at grasya ng pagyakap, ng pagsagot, ng pagtugon ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye!